البلاغ المبين. Stats. Babasa ako ng sila yung tumawag sa akin. Mashallah. Tatanong sila about ngayon, ano ba ang babasahin nila ngayong pag sila ay nagkatay ng kambing o kaya ng camel. Ano ba yung babasahin mula sa banal na Quran o yung bibigkasin ng isang nagkakatay? Mashallah. Ano bang sagutin mo, Ustad? Nahirapan ako dito sagutin. Mashallah. Napakagandang katanungan. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang babanggitin lang sa pagkatay ng isang kambing o isang manok ay bismillah lang. At may ilang mga ulama na sabi nila ay kasama ang Allahu Akbar. Ibig sabihin, ang bismillah, Allahu Akbar, yan ay obligado. Kailangan mabanggit yan ng isang taong magkakatay ng isang hayop. Magkakaparihas po, maging manok, or kambing, baka, or ano pa man dyan. Kami, yung ibil. Okay po? Yan po yung obligadong babasahin natin bago natin kakatayin ang isang hayop. Bismillahi Allahu Akbar lamang po. Pero, yung mga idadagdag natin dyan ay hindi na po obligado. Katulad ng idadagdag natin sa kapag ang isang kambing ay para sa akika, na idadagdag natin doon ang may-ari ng akika, or ang kakatay natin ay para sa kurban. Nalalapit na po ang pagkukurban. Sa pagkatapos ng Salat al-Eid al-Adha ay tayo ay magkakatay para sa kurban. So idadagdag po natin doon pagkatapos nating bigkasin ang Bismillahi Allahu Akbar, ang Allahumma hadha minka walaka, Allahumma hadha anni wa an ahli. Kapag ang nagkakatay ay sa kanya ang mismong kakatayin, ang babanggitin niya ay Allahumma hadhihi anni wa an ahli. Kapag hindi sa kanya, halimbawa ito ay kay Khalid, pero inutusan siyang katay nito, ang babanggitin niya doon ang pangalan ni Khalid. Allahumma hadhihi an Khalid wa an ahlihi. Okay po? Pero ang dinagdag natin yan po ay hindi obligado. Ang importante po ay mabikas natin po yung Bismillahi Allahu Akbar, at makatay mo na yon ay tanggap na po ang inyong kinatay. Mayroon tayong yung baga note na dapat na maintindihan natin, dahil may iilan sa mga tao na sabi nila kapag ikaw ay najunob, ang asawa mo ay buntis, ay hindi daw pwede magkatay. Subhanallah. Dahil, alam mo, Brother Ibrahim, doon sa amin, mayroon akong inutusan na isang kapatid na sabi ko, katayin mo ang isang manok. Sabi na, hindi ako pwedeng magkatay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, buntis ang aking asawa. Subhanallah. Wala akong dalil na hindi pwede magkatay ng isang hayop ang may junub or ang kanyang asawa ay buntis. Pangalawa, na gusto kong itazkir, ipaalala sa atin, dahil nalalapit po ang pagkakatay ng mga hayop dahil sa paparating na ang Idul Adha, yaong sinasabi nilang kapag dalawa ang paa, dalawa ang takbir, o dalawa ang bismillah. Pag manok, sabi nila, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, dalawang beses. Bakit? Kasi sabi nila, dalawang paa. Pero pag kambing, apat na paa, alam mo magkano ilan ang takbir? Apat daw. Subhanallah. Sabi, bakit apat? Dahil apat yung paa. So yan po ay walang dalil na tumutukoy sa mga yan. Yan po ay, iwasan po natin yan. So ngayon, ililinaw po natin na kahit ano po ang ating kakatayin, ang obligado lamang po na ating babasahin bago katayin ang manok o isang kambing o isang baka, ang babasahin lamang po natin ay Bismillahi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakallah khair.